Hi guys, I'm going out of the ordinary. Hindi talaga ito yung usual na ina-upload ko, pero dahil first time ko, as in first ever plane ride, i-upload ko to for memory. So if ayaw mo tong panoorin kasi hinahanap po yung content about plants, then you may skip this video. Ever wonder why this is my first time? Hindi ko alam. I also wonder why. Marami akong napapansing nagtatanong kung bakit hindi na kami active at hindi na kami laging nag-a-upload. Kasi guys, pareho na po kaming busy. Wala nang naiiwan dito sa bahay. Si daddy may work na and I also went back to school. So, nung araw na nabook namin tong flight, originally was November 23. Pero hindi ako pwede, as in hindi pwede kasi comprehensive exam. I am a graduating student at this time and kailangan kong magpa-rebook ng November 24. Nauna na yung ibang friends namin, buti na lang may nakasabay pa ako kasi hindi ko talaga alam. As in, hindi ko nga alam yung way, hindi ko alam paano pumunta dito sa loob ng eroplano. Yung seat nga pala na napunta sa akin, hindi talaga window seat. So, buti na lang nakipagpalit si Sir Louie para ma-experience ko. Naintindahan naman niya na pag first timer talagang curious sa mga bagay-bagay, sa mga nakikita sa labas ng window. Kaya dito talaga ako naupo. Gusto ko nga itry yung trend, yung ilalagay yung phone tapos tatakpan. Pero, wag na lang, malobat pa ako. Pero sa totoong buhay, tinry ko naman talaga. Kaya hawak ako ng hawak sa takip. Kasi gusto ko ring subukan. Pero nagbago rin naman yung isip ko. And eto nga pala, talagang ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Nakapag-offer naman yung former principal namin way back 2018, 2019 na sumama ako dito sa seminar na to. Kasi meron kaming seminar every year. Pero marami akong second thoughts noon kasi wala pang isang taon si Bia or isang taon pa lang. Kaya talagang ayokong sumama. Pero ngayon na she's turning 7, pwede na siguro. Buti na lang sobrang supportive ni Daddy nung nagpaalam ako. Sabi niya, go para sa work mo yan. Kaya here I am. Nakatry na rin ako. And nabingi ako guys. Totoo pala yun. Yung talagang sakit-sakit ng tenga ko. And alam niyo ba yung thoughts ko, sabihin niyo ng sobrang ignorante ako. Pero nung nakikita ko yung mga clouds na yan, kasi nga silip ako ng silip sa labas, feeling ko nasa taas pa kami ng clouds. So, di ba pag tinitingnan mo yung sky, parang mga white yung clouds, tapos yung taas is blue. Feeling ko nasa blue kami. Okay, tanggap ko naman na ignorante ako, pero yung talagang nasa isip ko, pag naririnig ko nga yung mga pinagsasabi ko ngayon, parang napakawalang kwenta, pero yung talaga yung nasa isip ko nung time na nakasakay ako ay nakikita ko yung clouds. Nagpa-flashback siya sa akin ngayon kasi pinapanood ko. Judge me not, I'm uploading this for memories kasi wala lang, gusto ko lang. Ang biyahe pala namin from Panglao International Airport to Clark Airport, aabot siguro ng mga 1 hour. And then, via Pampanga kami to Baguio. Pero nag-advance kami ng travel. So, bumiyahe kami ng 24. Yung mga nauna, bumiyahe ng 23. Kasi plano namin na yung 25, gawin na lang naming tour around Baguio City. So, hindi na kasi kami makakapag-travel after the seminar and during the seminar, of course. Nagbiyahe nga pala kami in advance ng weekend. So, bali yung 25 is allotted for traveling time. Pero dahil nagbiyahe na kami a day before that, so free na kami ng 25. And then, napag-usapan na didiretso na kami after seminar to Ilocos. So, pupunta kaming Ilocos Sur and Ilocos Norte. Lubos-lubosin na natin kasi baka hindi na maulit tong travel na to. The opportunity presented itself, so why not? Siguro sa mga oras na to pababa na kami kasi nakikita ko na medyo klaro na yung mga nasa baba, although maliliit pa, pero pababa na talaga kami kasi sobrang dali lang naman ang travel time. What I don't like about this experience is totoo pala na nakakabingi siya. So akala ko gino-joke nila ako, piniplaytime lang nila ako. Kasi ang daming chat na akong nare-receive. Sinasabi nila na, uy, gumamit ka ng headset, kumain ka ng bubblegum. Eh, hindi ko ginawa kasi akala ko joke lang yon. Pero totoo pala, dun sa kalagitnaan ng biyahe, ewan ko dun sa pinakataas na ba yun, talagang parang merong nag-pop na hangin dito sa tenga ko. Tapos ang sakit, wala na akong marinig. Buka ako ng buka ng bibig pero wala akong naririnig.
Anyway, share ko lang sa inyo. Ito nga pala yung napansin ko and nagigets ko na ito yung dinaanan ng lahar nung pumutok yung Mount Pinatubo. Saka pansin ko dun sa soil nila, para siyang sand, parang shiny na sand na kulay gray. Yun yata yung itsura and texture ng lahar. Kaya isa din sa binisita namin dito is yung simbahan na nalubog yung halos kalahati. And parang yung bell tower na lang yung nakikita. So pinuntahan namin yun. Thank you kay ate talaga. Pinasyal pa niya kami kahit parang saglit lang dito sa Pampanga. Yung mga interesting places na pwede naming puntahan and madaanan talagang sinadya naming puntahan. Thank you so much ate. Medyo umalog pa nga pala dito sa part na to kasi muntik ko nang mabitawan yung phone ko. Nagulat ako kasi biglang parang feeling ko bumagsak nung lumapag na kami dito sa ano nga ba to? Runway pala yung tawag. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Touchdown, Pampanga. It's around 10:40 AM siguro. Papunta na kami dun sa ano tawag na sa building ng airport. Yun ba yung airport? Siguro yun yung airport kasi nasa runway pa kami. Parang tanga lang. Pero ayun, hinihintay na yata kami ng mga kasama naming nauna. So sabi nila susunduin daw nila kami sa airport kasi nga 3 lang kami na lumipad from Bohol ngayong araw. Share ko lang guys, na-open ko rin naman to sa mga kasamahan ko. Ang yung expectation ko ng airport is maraming airplanes na nakapark. Pero nagulat ako kasi sa Bohol, wala namang nakapark na airplane. Hinintay pa talaga namin na dumating itong plane na sinakyan namin ngayon. Pansin ko lang din, pare-pareho din pala yung designs ng mga airport. Kaso, etong sa Pampanga, sobrang laki compare dun sa airport na meron kami na tinatawag na naming international airport. Pero ito guys, sobrang laki talaga. And yung maganda dito, kasi sabi nila dun sa isang airport dito sa Luzon, masyado daw yung crowded. Pero nung dumating kami dito, sobrang relax lang. Hindi naman ganun kadami yung tao. Ewan ko kung ganito everyday. Or baka swerte kami na ganito lang yung nadatnan namin. Sobrang chill lang. Pero kanina pala, bago ako sumakay, yun talagang tinatanong ko, bakit hindi tinitimbang yung maleta namin? Kasi ang dami kong iniwan sa bahay. Kasi sabi nila 7 kilos lang yung allowed. Nung papunta kasi kami, hindi kami nag-add ng additional baggage ba yun, nababayaran. So yung pauwi lang, nag-add kami ng 20 kilos. Baka kasi merong mga pasalubong. Pero ito ngayon, wala kaming in-add. So nagsisi ako, ang dami kong binaba, hindi din pala tinimbang. Wa ko naanad mag-rubber shoes ba? Feeling na ako kay ga-shoe pouch ko. First stop namin from airport is itong Clark Air Base. Di lang ako mahadlok init, oy. Kay pa nagsara ni. Sobrang init kasi guys, pero saan ka ba makakasilong kung gusto mong magpa-picture, hala, magbilad ka sa init ng araw. Monstera. May Plantita Monstera? Cafe nga pala Oh. dito guys. After Clark Air Base guys, we headed straight to San Guillermo Parish. Ito yung sinasabi ko kanina na halos matabunan na ng lahar. So sobrang baba na ng ceiling nila. Base sa nabasa ko, talagang lagpas kalahati yung natabunan nung pumutok yung bulkan. Pinagtulungan lang ng mga taga dito na hukayin yung altar para dumitaw. Tapos ito yung pinaka-base niya, yung ginawang floor. Yung lahar na talaga to. So, kaya sobrang baba na. Medyo off yung feeling ng part ng simbahan na to. Kaya saglit lang ako dito tapos lumabas na ulit ako. Share ko lang din guys, ito yung itsura ng lahar na sinasabi ko. Ito yung soil nila dito. After nun guys, umuwi pa kami kina ate para makakain at makapagpahinga kasi gabi pa kami aalis papuntang Baguio. So magva-van kami pero napaaga kami from 9 p.m. to 11 p.m. yung hinintay namin talaga. Finally, we are now heading to Baguio. Meron na konting changes sa plans pero carry lang. I'm definitely keeping it in my core memory and I had so much fun with these people. If you stayed till the end, thank you so much for watching and I'm definitely keeping it here as my online diary. Bye!